Tag-ulan na naman, taglusaw na naman ang mga aglaw natin. Paano ko nga ba inaalagaan ang mga aglaw ko sa tag-ulan? Hello viewers, ako po si Donna at nagsishare po ako or gumagawa ako ng mga video all about plants. Number 1 na tips para hindi ka malusawan ng aglaw sa tag-ulan ay itago mo siya. I-indoor mo siya, huwag mo siyang paulanan ng paulanan. Lalo na yung mga China plants na aglaw mo, mga yellow, mga pinkish mong aglaw, ay mabilis malusaw pagka laging basa ang potting mix. Depende yun ha. Pagka hindi pa well established sa'yo yung aglaw mo, kahit pa China plants yan, kahit hindi China plants, pag hindi pa siya well established, tapos lagi siyang naulanan, malulusaw at malulusaw siya. Or ang tendency nun, magdudrup yung mga dahon, naglulusaw yung mga dahon, kasi yung ugat niya nalulusaw na. So check nyo yung mga dahon ng aglaw nyo. Pag naglulusaw na yung mga dahon sa baba, kahit yung mga bagong dahon ay hindi nag-unfurl, ibig sabihin may problema doon sa rooting system niya. Or yung roots niya ay naglulusaw na. I-check nyo yung aglaw nyo kung hindi pa siya well-established. Well-established, pag sinabing well-established, yung marami na siyang ugat, medyo may mga bagong dahon na siyang lumabas sa'yo, after mong mabili, kunyari mga 2 months na sa'yo, tapos may mga dahon na lumabas sa'yo, ibig sabihin, established na yung aglaw na yun sa'yo. Pwede na siyang maulanan, pwede na siyang palaging maulanan, lalo na pagka mother plant na, or marami ka nang nakuhang babies doon. Or matagal na sa'yo, nagte 3 years na yun, pwede na siyang paulanan ng paulanan. Pero pag bagong bili mo pa ng aglaw, no yun para sa tag-ulan, para sa araw-araw na basa, para sa araw-araw na matutuluan ng tubig, kasi ayaw ng aglaw na laging nakababad sa tubig na naka-potting mix. Maglulusaw sila, pero pagka nag-propagate ka ng water propagation, tapos tusok mo lang yung aglaw sa water, talagang water lang talaga, hindi siya maglulusaw. Mabubuhay siya ng bonggang-bongga at magkakaroon ng mga bagong ugat. Pero pagka ang potting mix mo, tapos syempre yung potting mix kasi natin, hindi natin alam yung may mga microorganism doon na kumakain sa mga ugat ng aglaw natin. So yun yung kaya naglulusaw yung mga aglaw natin pagka potting media yung gamit natin. Isilong-silong mo muna or bumili kayo ng lona para matakpan yung mga aglaw nyo. Kasi pag bago pa lang talaga yung aglaw, hindi pa established, ay ibig sabihin hindi pa talaga siya magta-thrive sa tag-ulan. So, para mapatribe mo ang aglaw mo, ikaw dapat ang mag-alaga sa kanila. Ikaw yung nag-aalaga sa kanila. Ikaw dapat ang bumili ng pang-takip nila or pang-prevent nila or protection nila para hindi sila maulanan. Pwede silang indoor ha, pwede silang indoor. Yung talagang totally, doon muna sila sa loob ng bahay. Kasi ngayon naman ay medyo madilim-dilim naman yung panahon. Hindi masyadong trick na trick yung araw talaga. So, nakaka-acclimate na sila sa loob ng bahay. Pwede ang aglaw sa indoor, pwede sa office ang aglaw, wag lang siyang laging didiligan or laging babasain or lalagyan ng tubig ganun, or ibababad sa tubig kasi maglulusaw sila pagka ganun, lalo pag indoor. Hayaan nyo silang mauhaw sa loob ng bahay or hayaan mo siyang ilagay sa medyo hindi mo na arawan ng kaunti. Tapos, syempre ilalabas nyo siya pagka talagang may araw na dito sa labas ng bahay nyo. Kung wala talaga kayong pwestong mapaglalagyan sa mga aglaw nyo, wala pa kayong lona na pagsisilungan ng mga aglaw nyo, indoor nyo muna sila. Tapos, pag medyo mainit-init na, para masanay sila sa indoor, bigyan nyo ng kaunting init or kaunting sunlight or lights, kahit hindi yung direct sun, or lights lang talaga bonggang-bongga, mabubuhay yan sila sa indoor. Kasi danas ko rin yung mga aglaw ko, nilalagay ko yan sa loob ng bahay. Pag sa lamesa ko, doon sa workstation ko, maganda siyang ilagay doon. Kasi hindi siya kailangan ng i-water, hindi siya kailangan. Kahit sa office, nagdala ako ng aglaw. Kahit yung katrabaho ko, bumili sa akin ng aglaw. Buhay na buhay yung aglaw, nagkakaroon ng mga bagong dahon, hindi siya nalulusaw. Kahit nauhaw na siya ng bongga, hindi siya naglulusaw. Kasi, hindi siya natutuyuan ng mga dahon kasi naka-aircon naman siya doon, so hindi siya mabilis mauhaw. Number 2 na kailangan mong gawin pag tag-ulan ay isprehan mo ng anti-pest ang mga aglaw mo or kahit anong halaman mo, kahit hindi aglaw, ay kailangan nila ng anti-pest. Alam niyo kung bakit? Mas maraming lumalabas ng mga higad, nagtatayuan mga balahibo ko pag sinasabi ko yung higad. Kasi naglalabasan yung mga higad pagka tag-ulan tapos biglang iinit na or huhupa na yung ulan. Doon sila dumadami. Mabilis silang lumaki pagka nakakakain ng mga dahon. So lalo na pag may mga puno diyan sa pwesto mo, may mga halaman diyan sa pwesto mo, may mga bulaklakin diyan sa pwesto mo, nagtatayong balahibo ko. Yung mga higad, mabilis silang dumami kasi yung mga babies nila, nagkakaroon sila ng Tapos, yung mga lamok pala, nakitaan ko na yung monstera kasi, yan yung malaking monstera ko dito. Doon sa isang dahon na yun, doon sa bandang doon, nakitaan ko siya ng mga kitikite, galing yun sa mga lamok kasi siguro wala silang mapaglagyan or yung ilalim kasi ng monstera ko na yun ay medyo nagtutubig, so gusto ng mga lamok yung ganun. Nagkakaroon siya ng mga uod-uod or mga kitikite, tapos kakainin yung mga leaves or yung parang pinakailalim ng mga leaves.
ninangata nila, or syempre hindi ko naman nakikita, yun nga lang, kitang-kita ko yung mga butas-butas ng mga dahon, kaya nasabi kong ninangata nila. Yun yung magandang i-prevent nyo dapat sa mga halaman nyo, lalo na sa aglaw, kasi favorite to ng mga higat, favorite to ng mga uod, ay talagang ano siya, suki siya ng mga uod. Kasi favorite niya yung makakapal na dahon, ang bilis nilang lumaki pag nakakakain sila ng mga dahon ng aglaw. Talagang bongga yung ano niya, pati stem yung mga aglaw natin, kinakain nila yan, hindi lang pati itong mga dahon, pati yung mga stem, kinakain ng mga higat. So i-prevent natin na magkaroon sila, kasi hindi naman 24 hours na nakatingin kayo or nakikita nyo yung mga aglaw nyo. Pero mas maganda para ma-prevent nyo yung mga aglaw nyo, mag-anti-pest kayo, tapos ilagay nyo yung mga aglaw nyo sa nakikita nyo, yung talagang hindi nakapasok doon sa loob or sa malayo sa makikita mo, hindi mo agad nakikita yung aglaw mo. Mas maganda siya dito lang sa malapit. At least paglabas mo ng bahay mo, kita mo agad kung may ano sila, yung may mga higad-higad or may mga dumadapong kung ano-ano, makikita nyo agad, mapiprevent nyo yun sa pagka-ubos ng mga dahon niya, kahit nakain niyang kaunti, kasi yung mga dahon-dahon ko dito, mga epipremnong pinatong kong albo na kupo, ninat-ngat ng buong ano, siguro magdamag lang niyo yun, kasi ano pa ako dun nag-sightseeing pa ako dun bago ako natulog, mga 11 siguro ako lumabas, tapos hindi ko nakitaan ng mga uod-uod dun. Kinabukasan, pagtingin ko, pagdaan ko sa kanya, ay, ang laki ng kain, 2 dahon ang naubos. So, yun yung mahirap pag tag-ulan. Mabilis dumami yung mga uod. Prevent nyo yun. Number 3 na dapat mong gawin para hindi ka malusawan ng aglaw ngayong tag-ulan ay i-check mo yung soil mix mo, or kung bago yung bili mo, bagong bili mo lang yung aglaw mo, i-check mo yung soil mix na ginamit ng seller mo, kung well-drained potting mix ba yon. Kung hindi well-draining potting mix, i-repat mo yung halaman mo, bigyan mo siya ng well-drained potting mix. Kung wala kang mapaglalagyang matataguan ng aglaw mo, or wala kang masisilungan sa aglaw mo, na kahit kasi maulanan sila ng maulanan, kung ang paso mo naman, o yung paso mo, yung potting mix na ginamit mo naman sa aglaw mo ay well-drained potting mix, ay goods na yun. Ibig sabihin ng well-drained potting mix, gumamit ka ng coco peat, ng rice hull, 50% na rice hull, tapos 50% na soil, goods yun para sa aglaw. Or kung gumamit ka ng 50% pames, 50% na soil, goods din yun para sa well-drained potting mix. Kahit na maulanan ng maulanan yung aglaw mo, hindi yan maglulusaw, hindi yan mauubos yung mga dahon yan, kasi magbabagsakan yung mga dahon. Mas maganda yun siya pagka tag-ulan, panlaban sa tag-ulan, yung mga ganong soil mix. Or mas, kung pwedeng, depende naman sa'yo kung medyo medyo ma-pricey naman, or may mga nakatabi ka pa naman yung mga aroids mix, pwede rin siya. Kasi ang aglaw, aroids ito. Aroids, kasi makikita mo pag aroids, asan ba yung bulaklak ng aglaw ay pang aroids. Asan ba? Pinutol ko na ata yung bulaklak ng... Ito. Asan ba? Ito. Pang aroids yan. Ayan. Ganyan ang mga aroids. Yung parang bumubuka lang siya dyan, tapos may ano. So, hindi siya nakabuka. Nakatiklo pa siya. Pinuputol ko to kasi para magkaroon ng bagong growth yung aglaw natin. Kasi hindi ko naman pinaparami yung dahon yan. Yung ano niya, yung bulaklak niya, eto naman. So, kumakain pa yan ng energy sa aglaw natin pag nilalabas to. Pag nagkakaroon ng ganito. Pero maganda naman kasi, indication na gustong-gusto ng aglaw yung potting mix na ginamit mo pag nagkaroon siya ng bulaklak. Ibig sabihin, ano yan siya? Buhay na buhay yan siya sa loob. Pag meron siyang flower na lumabas. Pero mas magandang putulin nyo yun para magkaroon ng mga bagong babies. Katulad nito, oh. May palabas na bagong babies. Ayan, oh. May bagong dahon din siya. Kahit tag-ulan, ay maganda siya kasi well-drained yung potting mix na ginamit ko sa kanya. Marami siyang pames dyan. Yan. 50% pames, 50% na soil. Goods na goods yun para sa aglaw. Number 4 na tips para mapabuhay mo aglaw mo sa tag-ulan, or para maiwasan mo yung paglusaw ng aglaw mo sa tag-ulan, ay bigyan mo sila ng airing space. Or ilagay mo siya sa airing space, or ilagay mo siya sa matatamaan ng electric fan pag nasa likod mo, or nakatambay ka dyan sa garden mo, tapos may electric fan, natamaan din sila. Ganun ang magandang pwesto sa aglaw, kasi doon ako nakapagpatrive ng aglaw. Dito ko siya nilalagay sa alam kong tatamaan ng fan ko pagka nakatambay ako dito sa labas, para nakakakuha sila ng hangin, natutuyo yung potting mix nila. Kahit umuulan, pag airy yung pwesto mo, hindi mahihirapan yung aglaw na mabuhay, or hindi mahihirapan ang aglaw na matuyo yung potting mix niya kasi airy yung pwesto niya. Kasi ngayon, hindi naman talaga tuloy-tuloy yung ulan, or kung bumagyo man, mawawala rin yung ulan, medyo mag-aaraw pa rin. So pagka ganon, mas maganda, or kung tumuloy-tuloy man yung ulan, mas maganda, mas sure ka pag airy yung pwesto ng aglaw mo. Masasabi mong airy ang pwesto niya pagka merong isang dangkal siyang space, ganyan. Kahit mga isang dangkal na space, pwede na yun. Para magkaroon ka ng space dito sa baba, or magkaroon ka dito ng medyo makain mo yung space dito sa baba,
ay maglagay ka ng mga maliliit na plants. So, mas maganda yung alternate siya para medyo makuha mo naman yung mga space dito sa baba. Or kung malaki naman yung bahay nyo, mas maganda pag iwahiwalayin mo kaunti yung mga aglaw mo para maiwasan din yung pest, tsaka, or magkahawaan ng mga pest, tsaka magbibigay yun ng aeration para sa kanila para hindi sila maglusaw yung mga dahon nila. Mas safe kasi basaman ito, hindi magdidikit dito. Kasi pag laging nagdidikit yan, or laging araw-araw pumuulan tapos nakadikit yung dahon na yan, mga ilang araw lang makikita mo, lusaw na parehas yung dahon na yan. Kasi nakababad sila sa tubig, tapos may tubig pa yung stem nila, tsaka yung dahon nila, so doon sila maglulusaw. Kahit healthy yung roots, pagka laging nakadikit yung dahon, mapapansin nyo yun, maraming nalulusaw na mga dahon kahit hindi aglaw, basta pag laging nakasawsaw sa tubig yung dahon, malulusaw at malulusaw yung dahon. Number 5 na tips para ma-save mo yung aglaw mo or hindi ka malusawan ng aglaw ay mag-uproot ka ng aglaw. Pag nakitaan mo sila ng mga naglulusaw na ng mga dahon, nagtutuyuan ng mga dahon, or makikita mo kasi pag yung mga aglaw mo ay naglulusawan na yung mga dahon, nagtutunawan na, or nagdudrupi na yung mga dahon na yan, yung kulay red mong dahon ay medyo naninilaw, ibig sabihin yung roots nun ay naglulusaw na rin, or yung stem nun ay kinakain na ng mga fungus doon sa loob. Kasi pag tag-ulan, mas talaga yung fungus, mas mabilis sila or mas active yung mga fungus pagkatag-ulan. Kasi pag laging basa yung potting mix, yung pwesto mo laging basa, lagi silang may mga mealybugs, ibig sabihin nun, may fungus din dun sa loob. Magkakaroon ng mga scale sa ilalim, tapos yung mga scale na yun or yung mga mealybugs na yun, papasok yan dito sa rooting system ng halaman natin or ng aglaw natin. Doon na sila magtatayo or mas dadami, mas magiging active kasi basa lagi yung potting mix, hindi natutuyuan. So, kumakain na sila ng mga roots ng aglaw natin. Favorite nila yon, tapos mag-aamag na yan hanggang sa lusaw na yung mga aglaw natin. So, pagka nakitaan nyo yung mga aglaw nyo, nagkakaroon ng yung parang mga kabukabute, wag nyong aalisin yun kasi nakakatulong yun sa aglaw natin para malusaw niya yung mga fungus dito, yung mga kung ano-anong mga ang tawag yun, microorganism, para malabanan niya yung pag-aamag ng natin, ng potting media natin. Mas pinapalakas niya ang resistensya ng aglaw natin, tumutulong siya sa aglaw natin para hindi siya mamatay, para hindi makain yung mga roots. Kasi yung mycelium ay yan siya, nagpe-prevent yan siya dyan. Kinakain niya mga fungus, tapos nagiging fungus body siya. Pagka ganon, i-repat mo na yung halaman mo. Ang gawin nyo, i-uproot nyo muna, tapos i-air dry nyo, or hugasan nyo muna yung mga ugat ng aglaw nyo, tapos air dry nyo. Pagka air dry nyo, kahit mga 2 days yan i-air dry nyo. Pag talagang totally tuyong-tuyo na siya, isprehan nyo ng alcohol, air dry nyo ulit. After nyo i-air dry, tsaka nyo i-repat sa well-draining potting mix para mapasave mo yung aglaw nyo. Marami akong tips para mapaganda nyo yung aglaw nyo. Ayan, click nyo yung video na yan.